Ano ang kaugnayan ng pananampalataya at mabuting gawa? Ito marahil ang isa sa mga pinakamahalagang katanungan sa lahat ng pag-aaral tungkol sa Diyos at sa pagiging Kristiyano. Ang katanungang ito ang naging sanhi ng reformasyon, ang pagkakahati ng Protestante at ng simbahang Katoliko. Ang sagot din sa katanungang ito, ang susi upang makilala ang biblikal na Kristyanismo at ang mga kulto o hidwang pananampalataya ng Kristyanismo. Ang kaligtasan ba ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya o sa pamagitan ng pananampalataya at mabuting gawa? Ako ba ay naligtas sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus? O kailangan ko pang manampalataya kay Jesus at gumawa pa ng ilang mga bagay upang maganap ang aking kaligtasan? Ang sagot sa katanungan kung sa pamamagitan ba ng pananampalataya lamang o pananampalataya at mga mabuting gawa makakamit ang kaligtasan ay mas lalo pang pinahirap ng ilang mga talata sa Biblia na tila mahirap pagkasunduin. Kung ihahambing ang Roma chapter 3 verse 28 at ang Galatia chapter 3:24 sa Santiago chapter 2 verse 24, mapupuna na tila baga may pagkakaiba sa tinuturo ni Pablo. Ang kaligtasan sa pamagitan lang ng pananampalataya at sa tinuturo ni Santiago, ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya at gawa. Ang totoo, hindi nagkakakontra ang tinuturo ni Pablo at ni Santiago. Ang punto ng hindi pagkakaunawaan na inaakala ng ilan ay ang relasyon sa pagitan ng pananampalataya at gawa. Matatag ang paninindigan ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Samantalang lumalabas sa argumento ni Santiago na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya na may kasamang gawa. Ang problemang ito ay nabigyang kasagutan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa kung ano talaga ang ibig sabihin ni Santiago. Pinabulaanan ni Santiago ang paniniwalang ang isang tao ay mayroong pananampalataya subalit wala namang binubungang mabuting gawa. Santiago chapter 2 verse 17 to 18. Binibigyan diin lamang ni Santiago ang pangangatwiran na ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng bagong buhay at mabuting gawa. Santiago chapter 2 verse 20 to 26. Hindi sinasabi ni Santiago na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Sa halip, kung ang isang tao ay totoong ligtas na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, tiyak na may kita ang mabuting gawa sa kanyang buhay. Kung ang isang tao ay nag-aangkin na isa siyang mananampalataya, subalit wala namang mabuting gawa na nakikita sa kanyang buhay, maaaring wala pa siya sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Santiago chapter 2 verse 14, 17, 20, and 26. Ganon din ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. Ang mabuting bunga na bawat makita sa buhay ng isang mananampalataya ay nakasulat sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Matapos niyang sabihin na kami ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa, Efeso chapter 2 verse 8 to 9, ipinaalam sa amin ni Pablo na kami ay nilalang upang gumawa ng mabuti. Efeso chapter 2 verse 10. Umaasa din si Pablo kagaya ni Santiago na mayroong pagbabago sa bawat buhay ng mananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kahit ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y pawang bago na. Hindi nagkakasalungatan ang mga turo ni Pablo at ni Santiago tungkol sa kaligtasan. Tinitingnan lamang nila ang isang paksa sa magkaibang pananaw. Binigyang diin lamang ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, habang ang binigyang diin naman ni Santiago ang katotohanan ang pananampalataya kay Kristo ay tiyak na may mabuting gawa